Ngayong Martes, nagtaas na naman ang presyo ng petrolyo at umabot ito sa double digits dahil sa giyera sa Ukraine. Tinalo ng price hike na ito ang itinaas ng presyo ng krudo sa buong 2021. Umabot na ng 83 pesos kada litro ang diesel at 94 pesos kada litro ang gasolina. Anong aksyon ang ginagawa o gagawin ng gobyerno Duterte? Nakikiusap si Energy Secretary Alfonso Cusi sa oil companies na gawing staggered ang pagpasa ng increases sa consumers. Ganoon, hanggang pagsusumamo na lang, may panawagan na ring isuspindi ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Pero hindi naman nagtawag ng special session ng Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte upang makapagpasa ng batas na nagsususpindi ng excise tax. Gusto kasi ng economic team ni Duterte na subsidies ang pangunahing tugon sa krisis. In terms of the subsidies, we have it already in the budget, so we will implement it immediately. This is the recommendation of the Economic Development Cluster to alleviate the impact of the Russia-Ukraine crisis on the people, notably yung pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, gasolina at diesel. Nagpapanukala ang gobyerno ng one-time fuel subsidy program na nagkakahalagang 2.5 billion pesos para sa public transport drivers. Mamimigay daw ng fuel vouchers sa 377,000 na mga driver. Hindi lang masakit sa bulsa ang pagtaas ng gasolina. May domino effect ito sa pasahe at presyo ng bilihin habang papalapit ang eleksyon. Maaari itong magdulot ng namamayagpag na inflation na malala pa sa 2018 dahil magaganap ito sa gitna ng naghihingalong ekonomiya dahil sa pandemya. Anong klaseng leader ang kakailanganin ng bansa sa gitna ng gitong nag-uumpugang krisis? Yung bang nagsabing dapat neutral lang ang Pilipinas dahil wala namang epekto ang kaguluhan sa Ukraine sa atin? Naniniwala ba tayo na kaya ni Duterte at ng economic team niya na pagaanin ang hagupit ng sitwasyon? O tulad ng pagresponde niya sa pandemya, magiging bitin din ito sa malasakit. Sa mga kumakandidato, sino ang malinaw ang perspektiba sa problema? Sino ang papalit-palit? Sino ang hindi nakakaintindi ng papel natin sa pandaigdigan entablado at hindi nakakaarok sa commitment natin sa United Nations at sa kapatiran ng mga freedom-loving nations? May mga winner na sa yardstick ng economic management. Sabi ni Vice President Leni Robredo, kumilos na bago maging huli ang lahat. Ito kailangan ng presidente talagang yung vigilance saka foresight nasa kanya para naa-anticipate niya kung ano yung mga darating na problema kahit hindi pa siya dumadating. Sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, i-review ang train law. Si Calio de Guzman gusto ng price control measures sa industriya ng langis. Alisin na natin yung batas tungkol sa deregulation law ng ating industriya ng langis. Nang sa ganon ay magkaroon ng pakialam ang gobyerno na panghimasukan yung pagkatakda ng presyo ng produktong petrolyo. Si Isko Moreno at Lacson nagtutulak ng fuel tax cuts tulad ng mga kongresista. Ang nire-recommend namin is temporary. Hindi yung talagang suspended na yung excise tax. Kung ilang months itong nangyayaring walang tigil ang taas, pwede naman taasan yung threshold. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating pabor sa excise tax reduction, biglang bumaliktad. Ito namang si Senator Manny Pacquiao, panawagan na buhayin ang Oil Price Stabilization Fund o OPSF. Yan din ang proposal ni Marcos Jr. Ang ating dapat gawin ay magkaroon na tayo ng oil subsidy na yung gobyerno ang nagbabayad ng bahagi ng presyo ng langis nang sa ganun, kung meron na tayong oil subsidy, meron pa tayong OPSF. Ang OPSF ay subsidiyang ambag ng gobyerno tuwing tumataas ang presyo ng langis upang hindi maipasa sa consumers ang price hike. Ang problema sa OPSF, nagbibigay daan ito sa paglobo ng gastusin ng gobyerno. Si Isko at si Marcos Jr., tulad ni Pangulong Duterte, gustong maging neutral ang Pilipinas. Ako naman, we stay neutral. But reality tells me that in the end, we'll just have to select which side we would be. Si Sara Duterte, ang kandidato sa pagkabisa ni Marcos Jr., ay nagsabing kung hindi dawit ang interes ng Pilipinas, dapat lagi tayong neutral.
I am not a president or a vice president, so it doesn't really matter kung ano yung stand ko sa ngayon because I am not a part of the national government. Sa pinakahuling ulat, tila napilitan si Duterte na sumuporta sa resolution ng United Nations General Assembly na kumukondena sa pag-atake sa Ukraine. Bumultad na rin si Marcos Jr. at sinuportan ang paglagda ng resolusyon. Yan ba ang pamantayan natin ng magaling na pinuno? Magaling sumayaw sa ihip ng hangin imbes na may malinaw na paninindigan. Utak ang pairalin natin bilang botante. Sino ba ang nagdudunong-dunungan? Sino ang may track record? At sino ang mukhang matutulog sa pansitan tulad ni Duterte kapag naging full-blown na ang krisis? Tarungin natin ang tiny minority sa Ilocos Norte. He was a perennial absentee.